sobrang bait na natin sa kanya. And I think it's the right time to make an appropriate motion. Sumusobra na siya. This is, I believe, his fourth time to skip the Quadcom. And pero sa Senate, wala naman siyang rotator cuff syndrome. I'm sorry, but I really believe it's high time that with the indulgence of all the chairmen, that I move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt. Kahapon doon sa BGC at maituring po ito na ano no na makonsider itong serious. Nako. Dahil siguro tayo po ako tinitignan ko rin ito na may kinalaman sa aking trabaho Nako dahil alam po. niyo naman po ako yung very vocal no doon sa pagsasalita sa mga committee, sa Quadcom, sa good government. Kaya naman pala nagkasundo-sundo na ang Kamara at Senado na maisama na ang AKAP budget para sa 2025 national budget. Ay totoo pala ang sinasabi ni Vice President Sara na tila gagawin ng legal ng mga politiko ng kaalyado ng mga nakaupo ang vote buying. Puto ng mga batas natin at yung prinsipyo ba ng tinatawag nating universal health insurance. Alam niyo po, katulad ng binanggit ko kahapon, may responsibilidad ang gobyerno na bayaran at mag-alat ng budget para subsidy no, ng mga premium ng mga kababayan nating mahihirap, senior citizens, PWD para kabayaran po ng premium nila sa PhilHealth yan. Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ay, grabe ha. Breaking news alert. Ang sabi rito, meron namang pasabog si ate. Bakit? Ang sabi, breaking news alert. France, tinambangan at gustong ipatanggal ang... Naku, eto lang yun. Basahin nyo ha. Tinambangan. Aba, grabe naman. Saan daw siya tinambangan? Ayon dito sa... sino ba itong ano to? Batang Hamog. Yan ang title niya. Breaking news alert. Castro, tinambangan at gustong ipatanggal ang NTF-ELCAC. Yun daw ang sabi dito. Pero ano yung pahayag niya dito? Bakit kasi nagkakaroon ng mga gantong usapin ha? Baka kasi natatakot daw. Di umano, sabi ni Aling Lourdes Brameles, dahil doon sa nagsampa ng parang kaso muli laban dito kay ate. Tapos ngayon, gagawa daw ng kwento. Ate, Aling Lourdes, totoo ba yan sinasabi mo? Ayan ang sabi dito. Baka daw gawa-gawa lang at magaling daw ito maggawa ng imbento ha. Kumbaga, sabi dito, tahi-tahi lang di umano. Nako po. Pero bago natin simulan na ating talakayan na reaksyon, isang like, isang share, all goods na po tayo dyan ha. I-like nyo yung video at i-share. Pasok mo, ano ba yung kwento mo dyan ate? Po ay personal and collective privilege dahil may kinalaman po sa aking seguridad. So, kagabi po, Mr. Chair, mga bandang 11 o'clock o 11 p.m., nasaksi po tayo doon sa isang insidente Saan yan? na pagpaputok ng baril ng pulis. What? So, binabagtas po namin, aywan ko pa lang po kung main road ito ng BGC. Meron pong pulis sa harap namin, police car, at merong dumaan na naka-motorbike sa harap namin hanggang sa lumabas po yung police, Mr. Chair. Saan? Doon sa mobile car po. Lumabas po yung dalawang police at hinabol po yung naka-motorbike at yung pong naka-motorbike ay dumaan sa harap namin hanggang doon pumunta sa likod. At nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng isang police yung naka-motorbike. So hindi namin alam kung anong insidente ito, ano ba itong mga naka-motorbike na ito. Talagang natakot po ako, Mr. Chair, at hinila na lang po ako ng aking mga kasamahan at pinadapa, at pinadapa. Natakot po ako, Mr. Chair, dahil bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang pulis. So tingin ko po ay hindi tama ito dahil sa gitna po ito ng mga sibilyan at traffic po ito at maraming
marami pong sasakyan. So, naalala ko po, Mr. Chair, yung insidente na naganap noong 6 years ago sa Talaingod, na kung saan nandun po kami sa isang lugar sa Talaingod, ay pinaputukan din ang sasakyan ko ng dalawang riding in tandem. Nako po. Bakit naman kasi ate? Anong problema? Bakit yung kinukwento mo? Bakit ka naman bakit ka naman makakatanggap ng mga ganyang di ba? Bakit? Ang tanong. Sige, tuloy. Kaya po, sana po ay magkaroon tayo ng report, lalong-lalo na po dito sa station ng police na sumasakop po sa BGC, kung ito po ba ay legitimate na operation. Pero hindi po dapat nagpapaputok sa harap ng mga civilian. Alam ba nila na nandoon po ako? Sa gitna po nagpaputok. Hinabol sa likod. Kaya po, Mr. Chair, tinitake ko po ito, kung hindi po magkakaroon ng police report na kung ano man po itong insidente na ito, tinitake ko po ito as personal threat sa aking seguridad. Nako po. Dahil alam niyo naman po, Mr. Chair, di ba, minsan na po akong pinagbantaan ng dating presidente. Naku, Duterte. dinamay mo pa si Pangulong Duterte dito. Baka naman po warning shot lang. Baka naman nagkakaroon ng mga, alam nyo na, sa BGC, nagkaroon ng hindi magandang pangyayari. Baka nag-warning shot ho ang kapulisan. Hindi naman basta-basta ho magpaputok yan. Kung nakatapat sa inyo, ibang usapin yun. Warning shot lang. Baka warning shot naman. Yun ang sabi rito, Mark Joel. Salamat baka warning shot nga lang. Salamat Mark Joel Bakit ganun? Bakit kung halimbawa nagkakaroon na ng mga hindi magandang pagpapail ng kaso, bakit nadadamay ulit ang dating Pangulo? Diba? Medyo may paglilihis na naman daw di umano, sabi ni Teresita Gonzales. Wag ganun. Tuloy. Duterte at sa araw-araw na pagsasalita din ng Vice President Sara Duterte ay sinisingle out. Kaya po, Mr. Chair, gusto ko po sana na magkaroon na ng Pag kayo nagsasalita, walang sinasabi, walang reaksyon ng BP. Pag nagsalita ang BP, apektado kayo at guilty, di umano, sabi ni Rosaline Magno. Bakit ganun? Dapat hindi kayo ganun. Bira daw kayo ng bira, sabi ni Robert. Bira kayo ng bira, pero pag kayo ay pinagsalitaan, para kayong mga basang sisiw. Robert, relax lang. Ganun ba, ate? Ganun na ba talaga? Huwag kayong mga masyadong balat sibuyas. Ang dami nyo dyan, isa lang ang BP. Sabi ni Joel Villegas. Salamat, Joel, Daming Joel dito, tuloy. full incident report or police report sa nangyari kahapon doon sa BGC. At maituring po ito na makonsider itong serious. Nako. Dahil siguro tayo po, ako tinitignan ko rin ito na may kinalaman sa aking trabaho. Nako Dahil po. alam niyo naman po, ako yung very vocal doon sa pagsasalita sa mga committee, sa Quadcom, sa good government. Aminado si ate, siya yung very vocal. Nako, eto na. Ang sabi rito, hi, Yahoo! Nagsimula na, sorry pero I don't feel sad for her. Nako po. Umano'y pagpapaputok ng baril sa harap ng sasakyan. Nako po, ayan ang sabi rito. Balita, ayan makikita nyo kaya? Hindi no? Oo, hindi kita paano kaya makita? Konti lang. Kita mo lang. Konti lang. Ayun! Kita ba? Malabo, no? Siguro may mga insidente roon sa BGC. Alam nyo kasi yung mga lugar na yan. Minsan, puro yung mga tao dyan. May mga bagay dyan na nabalita dati. May sobrang yaman na tao, lasing na lasing. Ayaw huminto kahit pinara na sila.
Oo, nagkabangga-bangga, binangga-bangga yung mga ibang sasakyan. Ngayon, may magaling na security guard o yung tinatawag nila na marshal. No, pumesto sa isang lugar at inabangan yung gulong. Yun, yung gulong naplat at napahinto. Oo, kasi yung mga ibang tao dyan, sa sobrang yaman, sa sobrang kapangyarihan, hindi na ho tumitingin kung ano yung mabuti sa masama. Di umano. Tuloy natin. Kaya po sana po ay mapatawag natin ang station commander, i-report itong insidente na ito, at yung 2 pulis, Nako. yung isa doon ay nagpaputok. So hindi dapat nangyayari yan, lalong-lalo na sa gitna ng mga civilian, Mr. Chair. Anong oras ba yun, ate? Dapat na ano mo yun, ibig sabihin, dapat ikaw na lang, ate, pumunta sa station para nalaman mo. No? At nai-report din. Sigurado naman paniniwalaan naman ho kayo doon, ate. Ito, ano ba yung pag-uusap? Meron naman pong kumakalat. Si Chikadora talaga magaling talaga ito eh. Kaya gustong-gusto ko itong minsan, sa natin, minsan maganda rin ito magbigay ng mga balita. Tayo naman, sabi ko nga, nagre-reaction lang naman tayo. Mas maganda, si Chikadora ang magkwento sa inyo at mamaya sa dulo ng ating video, grabe, nagbabayad kayo ng PhilHealth. Tapos walang saysay. Wag na lang kaya kayo magbayad, wala rin naman pala mapatutunguhan ng pagbabayad ng... Mamaya, ang paliwanag yan dito ni ate. Siya magpapaliwanag sa inyo, Kaya tayo, magbabase ho lang tayo sa video. Sabi niya dito, ano nangyari? Sa pondo. Mamaya, ikukwento niya. Bago muna yan marinig, ito muna si Chikadora. Chikadora, ipasok mo na. Kaya naman pala nagkasundo-sundo na ang Kamara at Ah. Senado na maisama na ang AKAP budget para sa 2025 national budget. Ay totoo pala ang sinasabi ni Vice President Sara na tila gagawin ng legal ng mga politiko ng kaalyado ng mga nakaupo ang vote buying. Tulad na lamang nito, kalat na sa social media ang larawan na ito na tila mula sa Tingog Party List. Makikita ninyo, number 1, ayuda sa kapos ang kita or AKAP para sa OFW at sa asawa na mayroong 20,000 pesos. Heto yung sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte kung saan ginawa ng legal. Pakinggan nyo mga kasama pakinggan nyo mabuti. Ito hindi ho biro ito. Ito yung sinasabi na lantaran na ang pamimili di umano ng boto. Yung pinamimili ng boto, ito na ho yung kinukuha di umano sa kaba ng bayan. Ayuda sa kapos, ayuda sa kapos, ang kita, OFW, 20,000 pesos. Ang tanong, magkano lang kaya matatanggap ng isang ayuda sa kapos sa pamilya niyan? Nababalitaan natin yan, pero hindi natin makita. Kahit dito sa Mars, hindi natin makita kung meron yan dito. May nag-comment nga dito. Lagi, habang ako ay nagsasalita rito, may nag-comment. Meron ng pag-uusap na bibigyan sila ng 10,000. Halos wala ho daw silang natanggap. Pinangakuan lang daw sila pagbalik daw, may dala ng bigas. Wala rin daw ho yung bigas. Pangalan at pirma lang nila nakita. Saan napunta? Sige, sabihin nyo sa akin. Saan lugar to? May comment taga Rizal. May comment sa Mindanao. Nagagalit na ho yung taga Mindanao dahil pinagluloko daw sila di umano. Pirma lang daw. Niloloko daw nila. Lalabasan daw nila ng... ulitin pa raw nila. Lalabasan talaga nila ng pagkain tsaka ulam para pakainin kung sino yung nagpapapirma at nangangako na merong pera. Hanggang ngayon wala, yung pirma nadala na. Wawa mga Pilipino, no? Sabagay, may mga lugar naman daw. Kagaya nung nagbigay ng 2 kilong bigas, may kasamang tuyo.
O, saan yan? Alam nyo kung saan yan? Anak ng tipaklong. Bibigay kang bigas magpapasko tapos samahan mong tuyo. Wow, ibang klase ah. Kung ako, halimbawa ho, ako ay magiging isang politician, oo. Kung halimbawa ako ay mangungurap, ha? Kung halimbawa lang ako ay mangungurap, oo. Halimbawa, kukurapin ko 30 billion. Oo, ang kukurapin ko dyan na lang ay 1 billion na lang. Yung 29 billion, ibibigay ko lahat sa tao. O, para hindi ka mapaghinalaan kurap. Oh, 'di ba? Kung halimbawa lang ho ako, hindi ho ako, hindi ayoko ho ng mga ganyang bagay. Kaya kawawang-kawawa yung mga maliliit na tao, 'di ba? Wala na eh. Kasi unang-una, ito ang may mali eh. Nagpagamit kagad kayo eh, 'di ba? Sabagay hindi natin masisisi ang mga kaibigan natin diyan. O dahil sa hirap nga ng buhay, lumalaban na lang sila kahit ikinuwentuhan na lang sila at pinangukuan. Talo-talo na. Sige, pirma. Yun. Yun yung mga tao na nabibili kahit 5-5. Diba? Basta may sana baguhin na ho yung mga ganong estilo. Sabi niya ni Rosemalyn Rodriguez. Salamat, Rose, ha? Yan po ang komento niya rito. Oh, ano bang party list ito? Basta ang nakikita ko lang party list at nararamdaman ko na makakatulong sa gobyerno, Duterte party list, Panaw party list, tapos. Wala na akong ibang nakikita. At ito, isa-isahin na natin to. Para magkaalaman na kung sino yung mga iboboto nyo, lista nyo na. Kakabanggitin ko na ho dito. Kung sino-sino yung mga dapat nyong iboto. Nangunguna na dyan. Si Senador Bongo. Senador Marcoleta. Senador De La Rosa Bato. Attorney J.B. Hinlo. Attorney Vic Rodriguez. Attorney Raul Lambino. Attorney Jimmy Mondok. Si Pastor Kibuloy. At si Philip Salvador. Siyam pa lang ito, baka may hahabol pa at saka yung party list natin. Ulitin natin para may listahan kayo. Si Senador Bongo, malasakit. Kung may problema kayo sa mga billing ng ospital, malasakit, malalapitan nyo yan. Si Senador Marcoleta, malalapitan nyo yan. Alam nyo yan. Yung pinagmulan yan, alam nyo. Diba? Maka-Diyos, makabayan, makatao. Yan ho ang isang mga number 1 na makakatulong sa inyo. Si Senador Bato de la Rosa, Attorney JV, Hinlo, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Raul Lambino, Attorney Jimmy Mondok, Apollo Kibuloy, si Pastor at si Kaipe. Ipasok nyo si Kaipe. Huwag nyo bibitawan yan dahil pag naglay kayo ng mga sakit sa ulo, magsasapaw kayo ng isa. Nako po, problema lang yan ng isang grupo. Eto na, tuloy na natin to. Ng mga politikong kaalyado ng mga nakaupo ang vote buying. Worse, dugot pawis ng taxpayers at pera pa mismo ng taong bayan ang ginagamit ngayon. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Bakit party list ng mga Romualdez ang namumudmod ng ayuda? Wala na ba talagang natitirang delikadesa? Lantaran na ang pampababoy. Ganito na ba kababa at kabobo ang tingin nila sa mga Pilipino? Sa lahat po ng makakatanggap ng ayuda, tandaan nyo sana na ang perang yan ay hindi galing sa bulsa ng mga politiko. Yan ay pera ng taong bayan. Tanggapin nyo. Pero wag na wag nyong iboto ang mga politikong korap na nais kayong masanay sa ayuda at manatiling hirap. Gising na mga kababayan, kayod-kayod na tayo ng husto para may tax tayo at may magamit na naman ang mga honorables ng Ayuda Nation. So all it takes for this Senate to approve AKAP is for them to have access to it too. Kailangan meron din sila, ganun. So sa halip na mag-focus dapat sa real job creation, education, training and livelihood, infrastructure,
and other more sustainable projects to improve people's lives at hindi kailangang mamalimos at humibod ng mga politiko. Sinasanay ang mga kapos na manatiling kapos at dependent na lamang sa palimos ng mga nakaupo at nagpapasasa sa pera ng taong bayan. Why? Because the poorer and dumber the people, the easier for them to control. So finally, they restored AKAP, another form of ayuda on top of all the existing ayuda, while totally defunded PhilHealth. Iba talaga ang priority ng mga mambabatas natin ngayon. They reduced healthcare to patronage politics. Instead of our people availing healthcare with dignity, they're now at the mercy of the politicians for ayuda and GL. Hindi binigyan ng budget ang PhilHealth sa 2025. Ang AKAP meron. Gusto nilang magmakaawa kayo sa kanila at maging hero sila sa inyo. We've always had shameless politicians, but not at the level of Martin Romualdez. He has corrupted our entire system. Nagbigay naman ng Ito, isang ano lang PhilHealth, 'di ba? Hindi binigyan ng pondo. Ano na mangyayari doon sa mga tao na nagbabayad ng premium? O sabihin natin, sa bagay, wala rin naman kasi magandang nagagawa. Bayad ka lang ng bayad. Gastos ka lang ng gastos. Pero, in return naman, sa susumahin mo, ang bill mo 100,000, bibigay lang sa'yo 5,000, 3,000. Tama. Yan ang mga katotohanan. Yan dapat ang mga... gusto nyo pag-usapan natin yung PhilHealth na yan? Ito magpapaliwanag sa inyo. Si Manong Ted. Kasi... dapat nga, himay-himay na yan Buti na lang may tagapagsalita rito at may papaliwanag, yung pagkadismaya. Kahit naman ako nadidismaya Buti na lang ako. Nagbuhulog na lang po ako every month, 1-2. Kaysa magbayad ka ng PhilHealth dyan. PhilHealth. Pag ikaw nagkaroon ng problema, wala. Alam niyo yung binabayad niya 800, 900 per month? Dagdagan nyo na lang yun ng 400, 300, naka-premium ka pa. 100,000 coverage in 1 year. Ganun ho. Kaysa, bayad ka ng bayad. Wala rin naman palang papala. Manong Ted, ano yung boses dyan? Pasok! Ito na muna, unahin po natin ito dahil ito yung napaka-importanteng isyong pambayan. Atin lang balikan si Professor Shelo Magno. Prof, maganda umaga po. Wala lang po tayong audio. Nakamute po yata tayo, Professor. Ayan. I-unmute lang po natin. Ayan, ayusin lang po natin yung audio ni Professor Shelo Magno. Matatandaan, nakausap po natin siya nito nakaraan. Tungkol po dito sa kanilang sulat kay Senator Grace po at sa iba pa, ukol nga po dito sa petisyon sana. Ay, ito na. Nagbabalik na po. Hello, magandang umaga po, Professor. Hi, magandang umaga, DJ Chacha. Good morning po, Ma'am. Manang Ted. Maraming salamat, Ma'am Shelo. Thank you again for being on the show. Diretso po tayo agad dito. Na-ratify na po, pinagtibay na po ng BICAM. Ito nga pong 2025. Nagtibay na po ng both houses Both of Congress. houses po. Okay, Ito pong 2025 budget. At nakita po ngayon, usap-usapan na wala nga pong budget or subsidy para po dito sa PhilHealth. Zero subsidy po for PhilHealth. Ano pong reaksyon nyo dito? Tila hindi pinansin. Yun pong sulat ninyo. Hindi na nga po ito nakakalungkot. Ito po ay nakakagalit. Kasi malinaw na violation po ito ng mga batas natin at yung prinsipyo ba ng tinatawag nating universal health insurance. Alam niyo po, katulad ng binanggit ko kahapon, may responsibilidad ang gobyerno na bayaran at mag-alat ng budget para subsidy ng mga premium ng mga kababayan nating mahihirap, senior citizens, PWD, para kabayaran po ng premium nila sa PhilHealth. Yan. Ngayon, kung hindi mag-aalat ng subsidy ang gobyerno, anong ibig sabihin po niyan? Ang mananagot ng gastusin ng PhilHealth para sa mga kababayan nating mga mahihirap ay mismong yung mga manggagawang Pilipino na nagbabayad ng PhilHealth. So nakaka-disappoint po talaga itong ginawa ng ating Kongreso na huwag bigyan ng budget para sa subsidy ang PhilHealth. Kanina po sa panayam namin kay Doc Israel Parga. Yan. 'Di ba? Unti-unti nang lumalabas ang totoo. Mga Kongreso, ang sabi rito sa video, bakit nyo pa ibagbaboto yan? Kung ilulugmok lang pala kayo sa kawalan. Di umano. Itong mga Kongreso na to, itong mga nasa Kamara na to, ito po ang pabigat. Bakit pa may ganyan?
Sabi dito ni Aling Nena, ito'y mga pabigat ng bayan. Naku, Aling Nena, totoo ba yung sinabi mo? Di ba? Sayang. Ibig sabihin, oo, dati okay. Pero ngayon parang biglang siguro yung pondo na dapat sa PhilHealth, may nagsabi na naman dito, baka paghati-hatian daw. Roger Dimagi ba? Papaghati-hatian na naman. Yung subsidy sana ng PhilHealth. Ano na nangyari? Pilipinas! Diba? Ang hirap, no? Tuloy. Vargas, ina-assure naman po niya itong mga PhilHealth members, mapa-contributor, indirect contributor man yan, na hindi naman daw po maaapektuhan yung kanilang benepisyo na natatanggap at matatanggap pa sa PhilHealth. Totoo po ba ito, Professor? Ganun po ba talaga mangyayari? Yun po yung nakakalungkot dyan kasi sasabihin nila walang pagbabago. Wala nga pong magbabago kasi sa kasalukuyan disappointed na tayo do sa extent ng serbisyo na binibigay ng PhilHealth sa atin. Di ba? Marami pong kababayan natin na nagsasabi na napakaliit ng benepisyong nakukuha natin sa PhilHealth. Ngayon, kung hindi bibigyan ng budget ang PhilHealth, yes, makukover pa rin po yan dahil ang mga manggagawa patuloy naman na nagbabayad ng premium sa PhilHealth. Pero nangangahulugan po na wala ring mangyayaring expansion sa mga benepisyo na tinatanggap natin sa PhilHealth. At ang nakakalungkot din po yan kasi itong mga senador natin sinasabi may 600 billion reserve fund ang PhilHealth. Pero pag tinignan nyo yung mga financial documents ng PhilHealth, pag pinactor in po natin yung insurance liability ng PhilHealth, kulang na kulang pa po ang reserve fund. Ibig sabihin, kulang na kulang ang pondo ng PhilHealth kung babayaran pa nila yung mga utang nila at yung mga ina-anticipate na gastusin. Kaya talagang sobrang disappointing po yan dahil ang ibig sabihin yan, yung mga manggagawa, patuloy na magbabayad, patuloy na tutustusan yung gastusin ng PhilHealth at walang magiging malawakang pagbabago para mas maging maayos pa yung coverage at benepisyo ng PhilHealth para sa atin. Siguro maganda siya, maghingi lang tayo ng saklolo kay Professor para mas maintindihan natin. Ma'am, ano ho ba ang ibig sabihin nitong reserve fund ng PhilHealth? Itong sinasabi ni Senator Grace na 600 billion, sabi ng PhilHealth kanina, it's only 431 billion. Ano ho ba ito, ma'am? Alam niyo po kasi kailangan ang isang insurance company, halimbawa po itong PhilHealth ay isang government company na insurance ang trabaho. Kailangan po ay na-forecast nila, naaalam nila or napipredict nila kung magkano yung mga gastusin na maaari nilang kaharapin. Kasi halimbawa kung magbabayad tayo ng premium pero hindi pa natin alam ilan ba talaga yung magkakasakit, ilan ba talaga yung mga hospitalisasyon na babayaran. Ngayon may mga model po yan, may mga mathematician, statistician po sa PhilHealth na fino-forecast po yan, magkano ba yung inaasahan nating kagastusin ng PhilHealth, yung mga babayarang utang sa future sa mga ospital. So kailangan po may sapat na reserve fund para kayang bayaran ng PhilHealth yung mga haharapin niyang gastusin. So dyan po pumapasok yung tinatawag nating future liabilities ng PhilHealth. Kaya merong insurance liabilities na tinatawag. Ngayon, titingnan mo, dapat yung reserve fund mo, tumutugma yan sa haharapin mong liability sa future. So, hindi nga, may pera nga po ang PhilHealth, pero ibig sabihin, ang tanong ay sapat ba ang perang to para sa makinakaharap na gastusin ng PhilHealth? Na ayon po sa financial statement ng PhilHealth na yung kasalukuyang reserve fund ng PhilHealth, kahit isama pa lahat ng asset niya, ay hindi sapat para tugunan yung future liabilities niya. Kaya dyan po maling-mali yung mga senador natin sa sinasabi nila na may reserve fund, pwede na yan para tustusan yung... Alam mo, attorney, hindi sila maling-mali. Talagang ginusto nila yun. Oo. Kasi gagamitin daw, di umano, sabi ni Mary Grace. Gagamitin daw sa pagmumudmud. Kasi may nabalita dito eh. Ang sabi, sa Batangas, namigay ng tigi 1,000. Ang sabi, galing daw sa party list nino. Naku po. Oo. Jismiyo Marimar. Diyan daw ho ginagastos. Wala na. Pilipinas! Mga haharaping gastusin ng PhilHealth ay hindi po tama yan dahil kailangan nga po may sapat na pondo para harapin yung mga haharaping gastusin ng PhilHealth. Hindi po tumutugma. Opo. Nangangahulugan, ma'am, na iba po ang kahulugan ng reserve fund at kung meron mang surplus fund, ma'am. Yes, magkaiba po yun. Wala pong surplus fund ang PhilHealth dahil ang surplus fund ay ibig sabihin pag tiningnan mo yung current assets ng PhilHealth, dapat ay kaya niyang tugmaan ang mga liabilities na to at sobra-sobra pa. At hindi po yun ang nakikita natin. Kasama na ang reserve fund na mayroon ng PhilHealth, hindi po to sapat para tugunan yung mga liabilities o pagkakautang ng PhilHealth, pati na rin yung mga haharapin pa niyang bayarin. Kaya po, tama naman po may papasok pang pera dahil ang mga manggagawa patuloy na nagbabayad ng premium sa PhilHealth. Pero ang nakakalungkot po dyan, hindi magagawa ng PhilHealth yung mandato niya dahil ano po ba ang goal natin sa PhilHealth? Hindi ba pababain yung ating counterpart, out-of-pocket contribution, yung out-of-pocket expenses natin? Sa kasalukuyan po, on average, halos kalahati, 50%
ang out-of-pocket expenses natin sa pagkakasakit. Yan po ay isa sa pinakamataas dito sa Southeast Asia. Ibig sabihin, hindi nagagampanan ng PhilHealth ang trabaho niya na ibsan yung burden ng pagkakasakit sa Pilipinas. Eh ngayong hindi binigyan ng subsidy ang PhilHealth, mas lalong hindi niya magagawa yung trabahong niyan dahil katulad ng sinasabi po natin, walang sapat na pondo ang PhilHealth para bayaran yung kasalukuyang pagkakautang niya at saka yung mga haharapin niyang gastusin. So, mali yung pagkakaintindi ng ilan na hindi, may 600 billion na para bagang nag-aawak-awak ang pera wala, ng PhilHealth na yung 600 billion na yan ay surplus at meron ka pang ibang pera para doon sa obligasyon mo 2 years ago sa mga ospital at yung paparating na obligasyon sa mga Pilipino magkakasakit, ma'am. Opo, maling-mali po yan. In fact, hindi po natin pinagtatanggol ang PhilHealth. Maraming kailangang ayusin ng PhilHealth. Ito nga lang pong halimbawa yung e-consulta, yung consulta package. Maganda po yan pag tiningnan natin dahil yan ay basic parang consultation package na natin. Pupunta tayo sa doktor, maaari na tayong magpa-check up. Pero ang tanong, bakit walang mga private provider na sumasali dyan sa consulta package? Dahil napakaliit po ng budget, hindi po realistic yung inilalaan ng PhilHealth. So parang sa papel, magandang pakinggan, may ganyang programa. Implementation-wise, hindi ma-implement dahil walang gustong mag-affiliate na doktor dahil napakaliit ng budget na nilalaan nila. Unreasonable. So paano po magiging mas epektibo ang PhilHealth kung hindi bibigyan ng budget ng gobyerno? At ang Yun, nasagot na po lahat ng mga katanungan natin. Oh, useless din. Oh, ganito, magbabayad ka ng PhilHealth mo, premium, 800, 900. Oh, just in case na kailanganin mo, just in case lang po na kailanganin mo. Magkano lang ang may bibigay sa'yo? Ilang taon ka na nagbabayad? Oh, di magkumuha ka na ng premium mo. 'Di ba? Oh, mag-aahente na ako niyan. Oh, para naman na makakuha kayo sa akin ng premium nyo. 1-2 lang ho yun. 1-2. Ipapaliwanag. Mag-a-apply ako ng ahente, ha? Para kumuha na kayo ng mga ganyang mga bagay para sa mga ano ba tawag doon? Mga suliranin sa mga kalusugan. At eto, kaya naman pala, ayaw umatin sa pag-uusap pa. Naku, meron naman kasing biruin nyo, cite in contempt na naman. Katatapos lang ni attorney, eto na naman. Nagsitawa na naman ito naknang tipak naman talaga. Woo! Ipakikita ko sa inyo, kung sino na naman ang bida rito. Sila na naman ang bida rito. Bida ang sara. Ay, saya. Ito. Sabi dito, si Colonel Grijaldo ay pinay-cite in contempt ng Kamara dahil hindi siya pagdalo. Nako po. Totoo ba? Baka naman hindi. Ayun ang sabi rito. Baka naman nagawa-gawa lang nila yan. Talagang balak daw nila di. Sabi ni Jonathan Vasquez. Salamat, Jonathan, ito na, ipasok na natin. Kung sino ang bida, kayo nang bahala umusga. Gonzales, are you done, Congresswoman Sorry, Zamora? Mr. Chair, I think we've given him, what's his name? Colonel Hector Grijaldo enough leeway. Sobrang bait na natin sa kanya, and I think it's the right time to make an appropriate motion. Sumusobra na siya. This is, I believe, his 4th time to skip the Quadcom, and pero sa Senate wala naman siyang rotator cuff syndrome. I'm sorry, but I really believe it's high time that with the indulgence of all the chairmen, that I move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt. Mr. Chair. Okay, there's a motion. I was waiting for Congressman Paduano to do that, but anyway, so there is a... So there is a motion to cite Colonel Hector Grijaldo. Tuwan-tuwa sila, no? Stick to the plan. Sabi dito ni George, ay, tuloy! In contempt for failing to attend the committee hearing of the Quadcom for the 4th time, if I'm not Yes, mistaken, Mr. Chair. 4th time. And this is in violation of Section 11 of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. And this was duly seconded, and no objections was heard. So, Ang bilis!
No objection. Ang sabi ni boss. O kaya nga, sabi ko nga sa inyo, mga kasama, matalas naman ang inyong magaling na. Alam ko, matatalino lahat ng mga mga subscribers ko. Mga kababayan natin, matatalino, no? Hindi naman kayo, slow, no? Sa mga napapanood nyo at nangyayari sa bansa natin, kayo ho ay magdesisyon. Tama ba ang ginagawa nila? Hindi po ba maganda ang ginagawa nila? Maayos po ba ang ginagawa nila? Karapat-dapat po ba ang ginagawa nila? Yan ang mga katanungan na gumugulo sa ating mga kababayan. So, sa tingin nyo, kung tama ang desisyon nyo, gawin nyo. Kung punti-punti na kayo, gawin nyo. O, sa tingin nyo naman, tama ang ginagawa nila, sumang-ayon kayo. Ganun lang kasimple yun. Pero ang sabi nga ng ating mga kababayan, Pilipinas, ano na? Yun, hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka namang papahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, bye-bye!